Welcome back to another episode of Pretty Betty the Podcast. And in this podcast, pag-uusapan natin ang mga trending issues, hottest topics, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing us by clicking on that subscribe button and i-click nyo na rin yung notification bell para notified ka para sa mga bago nating upload. And also, please consider following us in Spotify by going back to the main page of this podcast and then i-click nyo yung follow. Now, for this week, ano ba ang pag-uusapan natin? So, naging trending sa social media ang isang ate girl nyo sa segment ng It's Showtime. Yung sexy baby ata ang tawag doon. So, hindi ko sure kung napanood nyo na yung contestant na to, no? Pero madalas ko siya nakita sa feed ko sa mga social media sites, no? So itong si ate girl, contestant siya sa isang parang beauty contest sa It's Showtime. Tapos tinanong siya ni Vice Ganda ng kung ano ang mensahe niya sa Comelec. Tapos she said that hindi siya ganun ka-familiar sa Comelec at sa kung ano ang ginagawa ng Comelec. Kaya daw hindi niya nakikita sa TV and hindi nakikita sa social media niya. So wala daw siyang ka-idea kung ano ang Comelec, no? So tinanong siya ni Vice Ganda kung ilang taon na siya. And she said 20 years old. Ngayon, itong si Vice, ang reply niya ay, wow, that's bothersome. So ngayon, yung mga tao nagsispekulate, bakit hindi niya alam kung ano yung Comelec? 20 years old na siya, hindi niya alam kung ano yung Comelec. So, ang tanong ng sambayanan, bumababa na nga ba ang quality of education dito sa Pilipinas? Meron na nga ba tayong tinatawag na education crisis? Okay, yan ang pag-uusapan natin for this episode. Okay, hindi ako sure kung bakit hindi niya alam kung ano yung Comelec and kung ano ba ang ginagawa ng Comelec, no, dito sa ating bansa, no. During my time kasi, elementary days, if I'm not mistaken, pinag-aaralan namin, or at least no, nung time ko, pinag-aaralan namin yung mga branches, different branches of the government. Kailangan mo i-memorize yan. Kailangan memorize mo lahat ng meaning ng mga acronyms na yan. Apart from that, no, apart from knowing the acronym, the meaning of the acronym, kailangan mo ring i-memorize kung sino yung current head or secretary of that government department. No? During my time, gano'n ang ginagawa sa amin. So, usually yan, recitation yan, pauna ang sumagot kung ano meaning ng DILG, DSWD, DOT, DOH, ano pa ba? DFA, DOJ. Ayan, yan yung mga madalas sa tinatanong eh. Apart from the major departments, sinasama na din sa topic namin yan before kung ano yung mga mas maliliit na department or committees sa government, no, like PAGCOR, PAG-ASA, NEDA, BIFAD, FIBOX, yan. Kailangan namin pag-aralan lahat yan, i-memorize ko ano ang mga meaning ng mga yan. So, ano ang nangyayari sa mga kabataan natin ngayon? Bakit parang wala silang alam or wala silang pakialam kung ano ba ang mga departments na ito, kailangan ba sila, and kung ano ang ginagawa nila? Now, ang tanong dyan, is this due to a faulty education system or is this due to a different mindset of the youth today? Okay, yan yung medyo tanong ng mga tao. Kasalanan ba ito ng education department? Meron ba tayong pagkukulang sa pag-educate sa youth? O sadyang iba na talaga ang priorities ng mga youth ngayon and hindi na ito kasama sa mga bagay na binibigyan nila ng pansin sa pag-aaral or sa kanilang mga studies, no? Kaya doon sa mga listeners nating mga Gen Zs dyan, no, kung meron man, kasama ba ito sa tinuturo sa school ngayon? Paki-enlighten naman kami. Sabihan nyo naman kami kung tinuturo pa to sa mga school. Pero tinanong ko din yan sa Threads, yung app na Threads, kung tinuturo pa ba to sa mga schools. And meron namang sumagot ng mga teacher sa atin and ang sabi nila, tinuturo naman daw yung mga topic na to. So, hindi ko alam, no, ba't hindi pa rin alam ni ate girl mo ang Comelec despite the fact na tinuturo pa rin siya sa school. So, baka hindi lang siya ganun ka-bright.
or baka absent siya nung tinuro tong topic na to sa school. Pero I have to agree with Vice Ganda doon sa sinabi niya na it is bothersome. Kasi for her na 20 years old na, dapat alam mo na yan kung ano yung COMELEC eh. Diba? Dapat may idea ka kung ano yung COMELEC. Pero to be fair naman with Ate Girl, no, during the last national elections, she was just 17 years old. Baka wala pa sa isip niya yung voters registration, wala pa sa isip niya yung elections and whatnot. Pero, the moment that you turn 18, dapat, isa na yan sa mga bagay na i-check mo sa listahan mo. Kasi during my time, when I was 18 years old, when I turned 18, isa yan sa laging sinasabi sa amin, magpa-register ka to vote. Kasi karapatan mong bumoto. So, dapat mong gawin yung mga kailangan mong gawin para makaboto ka. And which is, magpa-register. So, hindi ko alam ba't ngayon, parang wala sa isip nila ang magpa-register to vote. Despite all of the reminders from TV and all of the reminders from social media, hindi pa rin sila nagpapa-register. Kasi, kung nagpa-register siya nung 18 years old siya, malamang alam niya kung ano ang COMELEC. Pero, di ba, ganun na ba ka-disconnected ang mga kabataan ngayon sa mga nangyayari sa society? No? I had a feeling that some of the youth, hindi ko nila lahat, that some of the youth doesn't really care what's happening in the country. Kaya yung simpleng pag-register, hindi na nila ginagawa. Pero, balik tayo sa topic. Not so long ago, meron ng ganitong klaseng issue din na lumabas sa show naman ni Luis Manzano, yung Rainbow Rumble. Isa sa mga tanong doon sa show na yon ano ang palayaw ng bayaning si Gat Jose Rizal? Siguro kung nanonood ka during that episode, malamang sinisigaw mo yung TV mo at sinisigaw mo, Pepe. Diba? Kasi yan ang tamang sagot. Yan ang palayaw ni Jose Rizal. Pero ito si kuya mo Emilio, no, si Bagets. Ang sagot niya, na hindi ko alam kung saan niya hinugot, ang sagot niya ay Miyong. Miyong, Diyos ko Lord. Tawang-tawa si Luis tsaka si Negi eh. Pero hindi mo maitatago yung disappointment nila dahil hindi niya alam yung sagot doon sa simpleng tanong. Dinaan na lang nila sa comedy and sa jokes, no, para siguro hindi na ma-embarrass tong si Kuya Emilio. Pero medyo nakakahiya. For me, medyo nakakahiya na hindi mo alam ang sagot sa tanong na to. Apart from that, no, several years ago, meron ding nangyaring ganyan naman sa show na PBB. So, siguro alam niyo na kung ano yung tinutukoy ko. Ito ang kwento ng Majoha. So, remind ko kayo kung ano nangyari. So, itong si Robby Domingo, meron siyang task sa mga meron siyang parang patrivia sa mga housemates na youth. So, tinanong niya yung dalawang housemates. Parang contest may ganyan At tinanong siya na kung ano ang tawag o ano ang mas kilalang tawag sa tatlong paring martir na sila Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Okay, so alam niyo na ang sagot ay Gomburza. Diba? Marami silang binigay na kung ano-anong sagot na again, hindi mo alam kung saan nila hinuhugot. Pero ang pinakatumatak sa utak ng mga tao ay yung sagot ng isa na Majoha. #Majoha. Diba? Nakakatawa naman talaga kasi mali nagkamali siya, diba? At parang clueless talaga siya. So, nakakatawa. Pero kung i-deep dive mo yung nangyari, hindi talaga siya nakakatuwa. Kasi andun yung underlying factor na may mali. Something is wrong somewhere, no? Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Ito lang, recently lang, no? Recent years. Or ito lang recent mga ganaps sa social media. Alam niyo ba yung content creator na Anything Goes On? Yun yung pangalan ng content creator, Anything Goes On. So, it's a group of youth na tinatanong ng mga trivia questions, rebus puzzles, mga translation from English to Tagalog, vice versa. Tapos, sasagutin nila para sa kapalit ng money. Paano ko ba sasabihin to?
nakakatawa in a sense na parang hindi nila alam. Kasi pag mali, syempre nakakatawa. Pero grabe, wala talaga sa hulog yung mga sagot nila. Tapos, minsan binabasa na lang nila yung instructions. Mali-mali pa yung pagkakabasa. So kung babasahin mo yung comment section, karamihan ng mga tao, binabash na sila. Sinasabihan sila na aral muna bago mag-content, no? Mag-aral muna sa school. Pero parang unbothered itong mga kabataang ito. At kahit sila ay binabash, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila ng ganitong klaseng content. Dati kasi kapag hindi mo alam ang sagot sa tanong, no? For example, may pa-trivia sa school, o kaya may pop quiz si ma'am sa school, sa classroom nyo, no? At hindi mo alam ang sagot, medyo nakakahiya. Parang mahihiya ka sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo na hindi mo alam yung sagot. Pero sila, unbothered. Parang nag-glorify pa sa social media na hindi nila alam yung sagot sa mga simple questions na to. And instead na mahiya sila na hindi nila alam yung sagot, mukhang nag-e-enjoy pa sila sa ginagawa nila. So ngayon, babalik tayo dun sa tanong na anong nangyari sa Philippine education system? Totoo bang merong education crisis dito sa Pilipinas? Okay? Ngayon, baka naman sabihin nyo is high and mighty ko na ang tali-talino mo naman, Tito Alvin, alam mo lahat? Parang alam mo lahat Well, ako na magsasabi sa inyo na hindi ko alam lahat. Kaya may mga bagay na hindi tayo alam. Pero, no, malaking pero, knowing basic things should be the standard. Okay, knowing your history, knowing your country's heroes should be basic. Knowing your government, how it works, and its departments should be basic. Doing simple math should be basic. Reading comprehension should be basic. Ito according na to sa isang recent study conducted by the Program for International Student Assessment or PISA noong 2022, out of 81 na countries, the Philippines ranked 6th lowest in mathematics and reading. Tapos, we also ranked 3rd lowest pagdating naman sa science. So, medyo mababa ang ranking, no? Pero ang depensa naman dyan ng DepEd, meron na raw yung slight improvement coming from the same study noong 2018, kung saan kulela tayo ang pinaka-last sa reading comprehension and second to the last pagdating sa science at sa math. Dapat pala maging proud tayo kasi hindi na tayo kulelat. Nakakaloka. Parang andali natin angkinin yung Pinoy pride kapag may nanalong Pinoy sa isang singing contest abroad or sa isang talent competition abroad. Pinoy pride. Dito ba masasabi nyo pa rin bang Pinoy pride? Parang hindi. Parang nakakahiya. Philippines, kulelat. Philippines, last place. Nakakahiya. This goes to show that there is really something wrong with the education system here in the Philippines. No, hindi na natin kailangang isali ang mga kabataang to sa mga game show para malaman yan. Obvious naman. Mismong worldwide study and research na mismo ang nagsasabi na napag-iiwanan na tayo ng ibang mga neighboring countries natin pagdating sa science, sa math, at sa reading comprehension. So, hahayaan ko na kayo ang mag-decide, no? Iiwan ko na sa inyo ang desisyon sa tanong na ito. Sino ba talaga ang nagkulang pagdating sa education? Nasa education system ba ang pagkukulang? Nasa Department of Education ba or Commission on Higher Education ang may pagkukulang pagdating sa educational crisis? O ang mga kabataan ngayon ang may pagkukulang kasi hindi nila priority ang education and mas binibigyan nila ang pansin ang social media. Kaya napag-iiwanan tayo sa mga studies when it comes to math, science, and reading comprehension. Kayo na ang bahalang humusga, no? Iiwanan ko na sa inyo ang decision pagdating sa ganyan. Basta masasabi ko lang, confidential funds pa more. Okay, so dyan ko natatapusin ang episode na ito, no? Baka ako naman ang mabash.
Kung nagustuhan mo ang episode na ito, please give us a like and feel free to share it with your friends. And kung gusto mong mag-comment, just comment down below kung meron kang reactions and suggestions for future episodes. Don't forget to subscribe na rin to our YouTube channel and click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong episodes. And sa Spotify naman, please pakifollow nyo ako dyan. You can also catch me on our social media pages on Facebook, Instagram, and in TikTok by going to the link you see at the bottom of the screen, or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you are a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye-bye!